Sabi nila kay Duterte daw ho yun. Oo, ang dami nilang ginawa fake na ganun, boss. Pati yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil wala ho silang maipakita na ebidensya na humihitit ang Pangulo, ginawa-gawa nila yun. Kamukha naman ho ni Duterte, yung nakuha nilang tao para mag-AI. Di ba? Oh. Indonesia yan. So, cyber patrolling, Indonesia, kasi nakuha natin dyan ang plate number. Ang plate number, Indonesian plate. Oh. Walang makuha itong mga DDS vloggers. Ay naku, kayo pala mga DDS vlogger, renekta na kayo. Nirekta na kayo, pinangalanan na kayo, kayo talaga, mga DDS vloggers. Hilig nyong ganyan, tapos ipapakita nyo, ibabalandra nyo sa mamamayang Pilipino, eto, ganito, ganyan. Tapos pag sinabi, uy, fake news yan, hindi yan. Hindi kayo nahihiya ng ganun? Or dahil, iniisip nyo lang, kasi may bayad, okay na yun. Tapos pati ibang lahi, kakausapin nila, tuturuan nila, tapos sasabihin, pati ibang mga lahi, nakikiisa na din sa kanila. Mahilig ho yung mga ganyan sa mga nonsense Pati po yung rally sa Serbia, inedit pa nila, mga Serbian daw, pro Duterte. Eto pa, malalang mga inedit niya mga yan. Alam nyo, nung panahon na talagang kakapasok lang ng dating Pangulong Duterte doon sa Oblo, tambak daw po doon sa ICC na gumagawa ng rebulto yung effigy ng dating Pangulo, tapos may mga umaakyat pa. May mga clay pa. No? Mga ibang lahi. Tapos iisa yung lugar, iba-iba lang yung tao. Vlogger, yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan, ang nalagay ng caption ng Bisaya, wala rin iba dyan, kundi DDS vlogger. Mga waiboot, mga tayo palang, which is totoo naman, it is an outrage, di ba? Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. Nasa Indonesia daw. So it's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin. At magtataka ka naman, ang daming uto-uto. Ang daming madaling mapaniwala. Yung mga DDS supporter naman ho yun, mga kababayan. Mga madaling mauto, mga gullible ho. Yung tipo ho bang mga tao na may sasabihin akong isa. Pag sinabi ko ito, dahil nga ang magsasalita DDS din, maniniwala na agad. Hindi man lang alamin. Boss, ano ba yung natin dyan? Ano ba yung backup natin dyan sa sinasabi mo? Paano ba namin paniniwalaan agad-agad dyan? Wala na, okay na yun. Basta sinabi, kapwa natin DDS yan okay na yun. Kaya naman, yung mga vlogger ho nila, mga kababayan, tuloy-tuloy lang sa mga fake news. Tuloy-tuloy lang po sa pagpapakalat ng mga video na galing sa ibang bansa tapos pagmumukain na sa atin po sa Pilipinas. Sobrang gullible po, hindi ko maunawaan. Hindi mo alam kung merong mga may sapak na din sa mga utak ko Ang daling mga maniwala. Para kung sino-sino at kung ano-anong ginagawa. Hindi po nangyari sa atin yan. Siguro noon, wala pang Pilipino. Wala sana Pilipino ganyan, ha? Hopefully, pwedeng gawin ng Pilipino yan, pero hindi pa ginagawa ng Pilipino at wala pa tayo recorded na ganyan. Okay? Pangalawa, eto, natuklasan na ating kapulisan mula sa ACG sa isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang tao na tanggang saksakin. Yan. At Ano yan? Sasaksakin naman, sasaksak. Parang napanood ko na to dati. Tinaga. Ang nag-load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Pangalan, ano to? DDS din? Mukhang hindi naman vlogger yun. Mukhang followers lang yung Nare-upload. At yan ay nangyari sa Vietnam.
Langya kayo mga DDS. Tinatakot nyo yung mga kapwa nating Pilipino. Magulo na ang ating bansa. Ganito, may mga saksakan. Ganito, may mga tagaan. Yung pala sa Vietnam naman pala, yung mga pinag-a-upload yung video. Ginugulo nyo ang ating bayan, alam nyo yun? Yung tipo bang ang ating Pangulo, ang gobyerno ng Pilipinas na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pong ibang ginawa kundi paangatin ang ating Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, magpasok po ng mga trabaho para sa Pilipino. Tapos itong mga DDS, pinipilit guluhin po, pinipilit takutin ang kapwa natin, Pilipino. Nasaan ang utak ninyo? Dahil hindi idol ninyo ang nakaupo sa pagka-presidente, ginaganyan nyo o ganyan ang gagawin nyo. So, Tingnan nyo nga ho ang pagkakaiba, mga kababayan. Sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, yung mga sinasabing suspect na nahuhuli, lahat to patay. Ay, hindi naman lahat. Marami ay sinasabi ng laban. Hindi ba kayo napapaisip noon? Na baka sinasabi lang ng laban? Pero ang ano talaga nila supilin na makapagsalita yung mga nahuhuli na yon. Kasi baka maituro. Sila din ang mga maituro. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, bilyon-bilyon, 10 bilyon, 1 bilyon kasama doon sa ibinlag natin kahapon, 1 bilyon yung nahuli na droga. Patay, hindi. Nanlaban, hindi. Nasa loob. Pwedeng matanong, pwedeng malaman kung sino yung pinakamataas sa kanya. Obra, pwede. Ganun po yung simpleng logic nun eh. Dating Pangulong Duterte, it's either patay, may mga nakasukbit, at nanlaban. Puro ganun ho eh. Yung dahilan eh. Di ba? Puro ganun yung dahilan. Hindi kaya yung mga gumagawa o yung mga nandyan may kinatatakutan na baka magsalita itong si alias Dodong o kung sino man itong suspect na ito. Sabihin mo na lang ng laban. Ikaw na bahala dyan. Kaya may reward pa. Mas malaki pa ha. Mas malaki pa ho mga kababayan ang reward nung pag nanlaban. Kayo talaga. Kung ano-ano ginagawa niyo, mga DDS. Anyway, iwanan na natin to. Alisin na natin to. Ngayon, mga bossing, Marcoleta. Unang flood control. Marcoleta. No? Ito po yung pag-umpisa doon po sa komite ni Marcoleta, mga kababayan. Madidismaya kayo sa akin, mga bossing. Bakit?